Ngayong araw mga ka-Enbas, may i-share po tayo. I-share tayong tips na mahalaga para sa atin bilang isang erganero. Sarap natin may nakikita kayong dalawang klase ng hammer drum. Isa po tong hammer drum or yung hammer striker drum ng mga side lever units mga ka-Enbas. So yan. Ano sa tingin nyo mga ka-Enbas yung mas malakas ang palo? Ito pang pagkalaki-laki at mabigat o etong mas maliit? Maliit, halos kalahati lang mga ka-Enbas. Alin dito sa tingin nyo ang mas mabigat o mas malakas yung palo? Siyempre isipan ng lahat na ito. Tama nga po mga ka-Enbas. Ikumpara natin sa isang bubunggo sa'yo, isang nakabike at isang dump truck. Para ito yung nakabike. Siyempre, mas malakas yung dump truck, mas malaki yung mass, mas malakas yung impact. Tama. So, usapang power, siyempre, ang pagkakaalam natin, kung mas malakas yung pumalo sa firing pin, o yung valve pin ng ating laruan, siyempre mas malakas, mas malaki yung buka din ng ating valve. Mas malaki yung buka, siyempre mas marami yung lalabas na hangin papunta ng ating barrel. Tama, di ba mga ka-Enbas? So yun yung understanding natin. Ako rin nung nag-aaral pa ako, pinag-aaralan ko to nung una, nang akala ko kapag mas mabigat yung hammer, mas maganda kasi sa example nga natin, yung bike yung bumunggo sa'yo compare sa truck, mas malakas nga talang pumalo yung mas mabigat, di po ba? Parang kinetic energy yan, mas mabigat din yung talo. Ayun po yung pagkakaunawa ko noon. Yes, kasi tulad nga ng naisip nyo kanina nung tinanong ko alin ang mas malakas yung palo, syempre ito kasi mas malaki nga. Tama nga naman, kaso may mga magiging problema tayo later on at may mga paraan na ngayon na hindi na kailangan ng ganyang pagkalaki-laki, pagkabigat-bigat na palo. Not hindi nakukuha sa pagkalakas-lakas na spring, pagkabigat-bigat na hammer para lang makuha natin yung malakas or mataas na muzzle velocity or malakas powerful na air gun. So hindi po dito. Kaya dito napapansin nyo, binutas-butasan ko lang yan para ma-reduce lang yung weight nya. Tapos to pinaliit ko to para maging mas magaan. Ang bigat nito mga ka-Enbas, kahit konting palo lang ng spring to, bubuka na yung valve mo. Compare dito, ang lit-lit yun. Pero maniniwala po ba kayo mga ka-Enbas na baka kahit etong lit-lit na to, bakit pagainin ko pa to, baka mas malaki pa or mas mataas pa yung muzzle velocity nito, mas powerful pa ito kaysa sa palo nito. Okay, so dun na tayo pumapasok. Hindi dahil yung power o lakas hindi naggagaling lang sa bigat ng hammer. Okay, nasa disenyo po ng receiver, nasa disenyo po ng maker or yung gagawa ng inyong air gun. Ayun, kaya mag-ingat po tayo. Hindi tayo bibili ng kung saan-saan, magsiyasat para hindi tayo mamoblema, may stress later on. Okay, so maalala natin mga ka-Enbas, may pinost ako noon na 1,000 yung laman ng aking receiver, yung hammer, yung commander, yung Enbas commander gen 2 natin, 1,000 yung laman yan, pati yung plenum mo na pagkalaki-laki. Saglit lang, abutin lang natin yung ating Enbas commander. Yep, papakita natin siya. Eto, pagkalaki-laki ng plenum na yan, may 1,000 yan, pero kaya mong itulak
itulak mo tong hammer niya, itong hammer niya kaya mo itulak yan, magre-release yung 1,000 na pressure dyan sa loob. Imagine nyo yan, sa tagal-tagal namin nagre-repair, kung magdidigas kami, kung magsaset kami ng regulator, kung may 1,000 pa dito sa plenum na yan, sa receiver na yan, hindi namin kayang itulak yan. Kahit isagad namin yung pwersa namin, hindi namin kaya itulak ng kamay lang pwersa na para lang maparelease, mapalabas mo yung 1,000 na laman. Napansin nyo noon sa video ko noon, sa previous video ko, 1,000 yung nakita nyo nakalagay dyan, pero kaya kong tinulak. So, dahil sa disenyong ganun, disenyo ng receiver o yung valve system, yun po ang isang bago namin ngayon, yung bagong new valve system. Dahil sa disenyo namin yun, hindi na namin kailangan or hindi na natin kailangan ng pagkalaki-laki or pagkabigat-bigat na hammer drum or hammer striker na ganyan, kahit pa sa hammer type edition namin. Hindi mo na kailangan ng ganito, hindi mo na kailangan ng pagkatigas-tigas na spring para lang malakas yung palo. Hindi na po. Iba na po yung estilo natin ngayon, hindi na po old, kasi alam ko marami ding nagsisiyasat dyan, nag-research, nag-aaral paano palakasin yung kanilang unit. So ngayon, alam na po natin, at syempre mahaba-haba na itong video, sa susunod na naman isi-share po natin yan sa inyong lahat. At syempre nakita naman ninyo, eto, pinerform natin yan na malakas, napakalakas. Not because sa plenum niya na pagkalaki-laki, kasi may mga ginagawa naman akong predator, lalo na yung mga naka woodstock na receiver and side lever. Kahit hindi na ako maglalagay ng plenum, pero pagkalakas-lakas pa rin, umaabot pa rin ng 900 plus fps, 950, 960 fps, kahit 1.8 lang yung reg output, kahit maliit yung plenum niya mga ka-NBAS, inaabot pa rin niya yung ganong kataas na muzzle velocity na ipad ng kanyang projectile. So mayroon na tayong mga paraan na iba na hindi nakukuha sa ganitong pagkalaki ang bigat-bigat. Binawas-bawasan ko na para lang gumaan, para ma-meet natin yung gusto nating malakas. Take note mga ka-NBAS, hindi nagre-reg ng 22, 24, 18 lang, pwede na. Okay, so yun yung mga tips. Kaya i-check nyo yung laruan nyo mga ka-NBAS kung totoo yung sinasabi ko. Yung 1,000 dyan sa inyong receiver, sa inyong laruan, mapa side lever man yan or hammer type, subukan yung itulak kung kaya nyo na sa NBAS Commander Gen 2 namin, pwede mong gawin yun. 1,000 kaya mong itulak yan. Okay, so part 2, mababa yung video. Kita-kits, share lang tayo ng mga napag-aralan, mga natutunan, mga development, mga ganun, di ba mga ka-NBAS? So ayan, enjoy.